Noong 1968, sa panahon ng digmaang Vietnam, 2 sundalong Amerikano ang naipit sa isang gubat sa panahon ng bagyo. Ginamit ng pinuno ang radyo upang tumawag para sa tulong at ipinaliwanag na wala na ang natitirang bahagi ng koponan. Biglang sumigaw ang ibang sundalo habang naglaho siya sa gitna ng mga puno at nagpaputok ang pinuno, ngunit wala siyang natamaan. Sa takot, nagsimula siyang tumakbo sa gubat habang may napansing gumagalaw sa mga halaman. Sa sandaling iyon, lumitaw ang isang dinosaur at pinatay siya. Kinaumagahan, sa kampo ng mga Amerikano, sinubukan ng babaeng Vietnamese na sabihin sa mga sundalo na kinuha ng mabalahibong demonyo ang kanyang asawa, ngunit hindi sila naniwala sa kanya. Nahuli ang isang truck na may dalang mga misteryosong container, at sa mabilis na pag-scan, natuklasan nila ang mapanganib na antas ng radiation. Sa pagputok ng ilang bomba sa malapit, isang sundalo ang tumawag kay Colonel Jericho upang ipaalam sa kanya ang tungkol sa truck at ang koponan na nawala kagabi. Nagpasya si Jericho na ipadala ang Vulture Squad para sa rescue mission. Samantala, ang Vulture Squad ay pumupuslit sa kampo ng kaaway. Sinurpresa nila ang 2 gwardya mula sa likuran upang tahimik na ibagsak sila at binaril ng mga sniper ang lalaki sa watchtower mula sa malayo. Ngayon ay maaari na silang sumulong upang salakayin ang kampo ng biglaan. Nagpaputok ang koponan habang lumilipat sila sa lugar, pinapatay ang bawat kaaway na nangangahas na lumapit ng labis. Sa pamamagitan ng mga sniper na nagbibigay ng suporta, tumagal lamang ng kaunting oras para sa squad upang linisin ang lugar. Pagkatapos, sinuri nila ang mga bilanggo, natagpuan ng 3 kapwa Amerikano na patay na at 2 buhay pa na nasa loob ng isang hawla. Biglang lumabas mula sa pinagtataguan ng isang kalaban para sumalakay, ngunit mabilis siyang pinatay ng sarhento gamit ang itak. Hindi nagtagal, dumating ang mga helicopter para sunduin sila at ipinaalam sa Vulture Squad na napili sila para sa isa pang misyon. Ilang sandali pa, ang Vulture Squad ay ibinaba sa isang kampo kung saan ang mga Amerikano ay may hawak na tigre na nakalagay sa hawla. Sinabi sa kanila ni Jericho ang tungkol sa nawawalang pangkat at ang mga usap-usapan tungkol sa kakaibang nangyayari sa lambak. Nais niyang magsagawa sila ng pagmamanman at hanapin ang mga nawawalang lalaki para makapagpadala sila ng mga helicopter na susundo sa kanila. Nang humingi ang koponan ng higit pang detalye, sinabi sa kanila na classified ito. Sa pribado, hiniling ni Jericho sa pinuno ng Vulture na si Baker na panatilihing kontrolado ang kanyang mga tauhan. Kung magiging maayos ang lahat, buburahin ni Jericho ang ilang dating paratang sa profile ni Baker. Sa pangunahing tent, sinubukan ni Keys na kausapin si Stovall tungkol sa kanyang PTSD. Minsan ay masyado siyang maingay habang sila ay nasa misyon at isang araw ay maaaring mapatay siya dahil dito. Pinangako siya ni Keys na magpagamot sa lalong madaling panahon. Sa gabi, ang Vulture Squad ay lumipad sa kanilang susunod na misyon. Ang sistema ng helicopter ay biglang nagsimulang mag-beep at sinabi ng piloto na ang mga armas ay nabigo, ngunit kahit papaano ay lumilipad pa rin sila ng diretso. Ang grupo ay ibinaba malapit sa gubat at agad nilang napansin ang bakas ng paa ng hayop sa gitna ng mga puno. Nalilito sila sa laki nito dahil mas malaki ito kaysa sa elepante. Habang sinisimulan nilang maghanap sa lugar, nakakita sila ng mga bakas ng paa ng ibon na napakalaki rin upang tumugma sa anumang kilalang hayop. Sa malapit, natuklasan nila ang napakalaking balahibo na tila tumutugma sa laki ng mga bakas. Sa kalaunan, nakahanap sila ng backpack na may mapa na nagmamarka ng Research Station 4 at isang notebook na nagsasabing, "Kami ay hinahabol." Natagpuan ng backpack na napapalibutan ng tonelada ng mga basyo ng bala at 2 magkaibang uri ng mga bakas, kaya nagpasya silang sundan ang mga ito. Ang squad ay pumunta sa looban ng gubat habang napapansin ng isang bagay na gumagalaw sa gitna ng mga halaman na patuloy na gumagawa ng kakaibang ingay. Biglang may humawak sa binti ni Baker at sinimulang hilahin siya sa lupa. Mabilis na nagpaputok si Baker, hindi tumitigil hanggang sa bitawan siya ng misteryosong nilalang at tumakbo palayo. Nagmamadali ang iba sa koponan para tingnan siya at binendahan ang kanyang mga sugat bago sila nagpatuloy. Samantala, ang isang pangkat ng mga sundalong Ruso na tinatawag na Dogs of War ay nasa gubat din at sinusubukang hanapin ang mga Amerikano. Kinidnap nila si Connen para maging gabay nila. Nakakita sila ng ilang mga basyo ng bala sa lupa at napansin nilang mainit pa rin ang mga ito, kaya inutusan ng mga sundalo si Connen na sundan ang landas. Nakakarinig din sila ng kakaibang ingay habang nagpapatuloy at hindi nakita ng sundalo sa likod ng linya ang dinosaur sa mga halaman, kaya mabilis siyang kinagat ng hayop gamit ang malalaking ngipin nito. Nang matagpuan ng iba ang katawan na nakalabas ang mga organo, inakala nila na ang mga Amerikano ang gumawa nito. Bumalik sa mga Vulture, patuloy silang gumagalaw habang tinatalakay ang posibilidad na may halimaw sa gubat. Nang makahanap ng malaking kuko sa lupa, napaisip sila kung dapat ba silang bumalik at magpanggap na wala silang nakita. Gayunpaman, napansin ni Baker ang bahagi ng uniforme ng isang sundalo at inihayag na magpapatuloy sila.
Sunod, pumasok sila sa isang kuweba kung saan nanlumo sila nang matagpuan ang mga bangkay ng nawawalang koponan. Tila pinagpira-piraso sila ng isang dambuhalang umaatake. May kung ano sa anino na gumagawa ng ilang ingay habang nagpapatuloy ang squad. Biglang lumitaw ang isang grupo ng mga mabalahibong dinosaur at tumakbo ang mga sundalo upang magtago habang binabaril ang mga hayop ng mas mabilis hanggat maaari. Ang kaguluhan at pagkasindak ay bumalot sa kuweba habang ang mga lalaki ay patuloy na nagpapaputok ng kanilang mga sandata, pinapatay ang mga dinosaur nang walang pag-aalinlangan. Sa kaguluhan, sina Baker at Vern ay pumasok sa isang makitid na daanan, hindi sinasadyang nahiwalay sa iba. Sinundan ng dalawa ang daanan hanggang sa makalabas sila ng kuweba. Naririnig nila ang ilang ingay na nagpapahiwatig na may mas mapanganib na mga hayop sa malapit, kaya nagsimula silang umakyat ng mga baging upang makatakas. Di nagtagal, nahanap sila ng isang dinosaur at sinubukang sunggaban si Baker na agad na binaril ang hayop. Ang mga putok ng baril ay nakakuha ng atensyon ng higit pang mga dinosaur, ngunit hindi nila kayang tumalon ng napakataas, kaya patuloy na umakyat sina Baker at Vern hanggang sa makarating sila sa tuktok ng kuweba. Samantala, ang ibang mga vulture ay nagtagumpay ding umalis sa kuweba. Naririnig nila ang mga ingay sa mga halaman at iniisip na ang mga mabalahibong dinosaur ay malapit ng lumitaw, kaya naghanda sila sa pagbaril. Gayunpaman, natigilan sila nang makakita sila ng isang higanteng hayop na dumaan. Pagkaraan ng ilang sandali na paglalakad, napadpad sina Baker at Vern sa walang mga puno at laking gulat nila nang makita ang malaking dinosaur na natutulog sa lupa na napapalibutan ng mga kalansay ng kinain nito. Biglang sumulpot ang tatlong baby dinosaur mula sa likod ng kanilang natutulog na mga magulang at gumawa ng ingay sa mga tao, dahilan upang magising ang kanilang mga magulang. Nagsimulang tumakbo sina Baker at Vern ng mabilis hanggat maaari, paminsan-minsan ay lumilingon upang barilin ang mukha ng hayop. Nagpabagal ito sa mga dinosaur ng sapat para makapagtago ang dalawa sa mga halaman, ngunit nahanap pa rin sila ng mga dinosaur. Sa umaga, ang ibang mga vulture ay tumawid sa ilog at nagpahinga. Nag-aalala sila kay Baker at Vern, pero ayaw nilang bumalik sa kuweba dahil masyadong delikado. Nang makarinig sila ng ilang ingay, napilitan silang kumilos muli. Samantala, gumulong pababa sina Baker at Vern sa lambak dahil hinahabol pa rin sila ng malaking dinosaur. Pagkatapos ng maraming pagtakbo, nagawa nilang magtago sa likod ng isang bumagsak na puno at hinagisan ni Baker ng granada ang halimaw upang gambalain ito. Pagkatapos, patuloy silang tumakbo hanggang sa makarating sila sa gilid ng bangin. Tumalon sila sa tubig upang makatakas at ang dinosaur ay nahulog din kasama nila. Sa ilog, kinailangang buhatin ni Baker si Vern sa pampang dahil wala siyang malay at lumangoy palayo ang dinosaur. Sa sandaling iyon, ang mga lalaki ay nilapitan ni Sofia na tumulong kay Baker na ilipat si Vern at gisingin siya. Sinabi niya sa mga lalaki na ang kanilang mga kasamahan sa koponan ay malamang napatay at inimbitahan sila sa kanyang lab. Habang kumikilos ang dalawang grupo sa gubat, patuloy silang nakakaharap ng lahat ng uri ng mga dinosaur sa lahat ng kulay at laki. Nagtatago sila upang umiwas sa kanila, bagamat kalaunan ay nagawa ng grupo ni Keys na maglakad ng magkatabi kasama ang ilang malalaking herbivore. Dinala ni Sofia sina Baker at Vern sa Research Station 4 kung saan siya namuhay ng mahigit 1 taon. Dati siyang may pangkat ng mga siyentipiko, ngunit siya lang ang nakaligtas. Pumasok sila sa isang silid at hinarangan niya ang pinto habang ipinapaliwanag na gawa sa steel-reinforced concrete ang gusali, kaya napakaligtas nito. Pagkatapos ay nag-inject ng gamot si Sofia sa kanyang braso at nabigla ang mga sundalo na humihingi ng paliwanag. Habang sinusubukan ni Vern ang radyo, ibinahagi ni Sofia na pinatay ni General Bordon mula sa Russia ang lahat ng nakakaalam tungkol sa lugar na ito at simula noon, mag-isa na siyang nabubuhay dito. Lumilitaw na si Bordon ay gumagawa ng isang collider. Nang sa wakas ay nagawang makipag-ugnayan ni Vern sa kampo, si Baker ang pumalit sa tawag at sinabi kay Jericho ang lahat ng sinabi ni Sofia. Binanggit din niya ang mga dinosaur at nag-request ng rescue para sa natitirang bahagi ng kanyang koponan. Kung hindi makikipagtulungan si Jericho, isa sa publiko ni Baker ang kanyang mga nakita ngayon. Ayaw paniwalaan ni Jericho ang kwento ng dinosaur, ngunit pinaimbestigahan niya sa kanyang mga tauhan ang taong nagngangalang Bordon. Nang maalala niya ang isang malaking pangil na dinala ng mga hukbo mula sa kakahuyan, nagsimulang magbago ang isip niya. Umalis ang tatlo sa gusali, umaasang mahahanap nila at makakasamang muli ang natitirang bahagi ng koponan. Ang ibang mga vulture ay kasalukuyang tumatawid sa kabukiran nang biglang may bumaril sa kanila at bumagsak si Keys na may sugat sa kanyang binti. Lumilitaw na natagpuan pala sila ng dogs, kaya ngayon dapat lumaban ang mga vulture. Narinig ni Sofia at ng mga lalaki ang putok ng baril at sinundan sila. Ang parehong mga koponan ay nananatiling nakatago at patuloy na bumabaril sa isa't isa nang walang nakakamit na anuman. Biglang naputol ang labanan ng ilang malalaking dinosaur na lumilipad sa itaas nila.
Sinimulan ng mga sundalo ang pagbaril sa mga hayop sa halip habang sinusubukang maghanap ng mapagtataguan. Ang isa sa mga hayop ay dumapo sa harap ng isang sundalong Ruso at tinusok siya ng toka nito upang ilabas ang kanyang mga organo. Pagkatapos, nagtipon ng lahat ng mga dinosaur sa paligid niya upang kumain ng tanghalian, kaya ginamit ng iba pang mga sundalo ang pagkagambala para tumakas. Dinala ng mga vulture si Keys sa gubat habang ang dalawang natitirang lalaking Ruso ay nagpaputok. Pinipigilan ng mga hayop bago sila muling sumama kay Conan. Nang makalayo sila, nagpahinga ang mga vulture para bendahan ang sugat ni Keys. Sa sandaling iyon, nahanap sila ng grupo ni Baker at ang mga vulture ay nag-iingat kay Sofia dahil siya ay Ruso din. Biglang lumitaw ang mga maliliit na dinosaur mula sa mga halaman at nagsimulang tumakbo ng pabilog sa kanilang paligid, umaakyat pa sa mga puno upang makalapit. Agad na nagpaputok ang mga sundalo at sunod-sunod na pinatay ang mga hayop, ngunit marami ang patuloy na dumarating. Masyado silang nabigla kaya't may dinosaur na nakapuslit sa likod nila at dinukot si Keys. Pagkatapos makaladkad ng ilang sandali, ibinaba si Keys malapit sa isang puno at napapalibutan ng mga dinosaur. Hinampas niya sila ng sanga upang lumayo sila para lang tumalon sa kanya ang isang hayop mula sa itaas. Nagawa ni Keys na itulak ito at tumayo, desididong lumaban. Gayunpaman, ang mga dinosaur ay nagpasya na lamang na tumakas. Inakala ni Keys na tapos na, ngunit bigla na lang siyang itinumba ng malaking mandaragit na tumakot sa iba. Patuloy na inaapakan at niyuyugyug ng halimaw ang katawan ni Keys na nagdulot ng mas maraming pinsala. Sa sandaling iyon, narinig ni Keys ang paglapit ng kanyang mga kaibigan, kaya inabot niya ang kanyang kutsilyo at sinaksak sa leeg ang dinosaur. Nang marinig ang pag-iyak ng hayop, agad na nagpaputok ang mga vulture. Ang nilalang ay tumakbo sa takot, at ang koponan ay tumakbo sa tabi ni Keys upang gamutin ang kanyang mga bagong sugat. Iniisip ni Sofia na dapat nilang iwan siya, ngunit tumanggi si Baker. Sa gabi, dumating ang grupo sa gusali ni Sofia at inilapag si Keys sa mesa upang mabigyan nila siya ng injection para sa kirot. Napansin ni Baker si Sofia na lumabas ng silid at sinundan siya upang matuklasan na tinurukan niya ang sarili dahil siya ay isang adik. Sinabi ni Sofia na ang mga dinosaur ay isang aksidente na maaaring napigilan. Ang kanyang asawa ay nuclear research scientist at siya ay paleontologist. Ipinadala sila ng hukbong Ruso sa gitna ng gubat upang gumawa ng mapanganib na pagsasaliksik sa isang collider, di umano'y gagawa ng wormhole na magpapahintulot sa kanila na salakayin ng USA. Gayunpaman, gumawa ng shortcut si Bordon. Nagmalfunction ang collider at nagbukas ng portal sa nakaraan na nagpapahintulot sa mga dinosaur na pumunta sa kasalukuyan. Pagkatapos, pinatay ang buong research team maliban kay Sofia na wala sa gusali nang dumating ang mga sundalong Ruso. Inabandona ni Bordon ang lab na ito at ngayon ay gumagawa ng isa pang collider sa mga bundok. Kalaunan ng gabing iyon, nakita ng mga sundalo ang isang dinosaur na tumatakbo malapit sa gusali at nagpasya na huwag barilin upang maiwasan ang pagbibigay ng kanilang posisyon. Gayunpaman, ang dinosaur ay nakahanap ng bintana at ang mga lalaki ay napilitang barilin ito sa ulo. Ang lahat ng kaguluhan ay nakakuha ng atensyon ng mas maraming nilalang, kaya ang mga vulture ay nagmamadaling pamwesto sa mga bintana at patuloy na bumaril gamit ang kanilang mga armas sa loob ng ilang minuto hanggang sa mawala ang mga hayop. Nang may nagsimulang kumalampag sa pinto, binaril din nila ito para lamang bumalik ang dinosaur sa bintana. Ang lahat ng mga sundalo ay nakatuon sa pag-atake dito, na nag-iwan ng butas para sa pangalawang nilalang na makapasok sa pintuan. Nagtulungan ng mga vulture upang itulak ang hayop pabalik at ikandado ang pinto. Pagkatapos, ang isa sa mga dinosaur ay umakyat sa bubong na salamin at sinira ito gamit ang ulo nito. Binaril din ito ng mga lalaki, ngunit hindi nila kayang makipagsabayan sa lahat ng mga dinosaur. Sinabi sa kanila ni Sofia ang tungkol sa isang pinto sa likod upang makatakas patungo sa pantalan, ngunit alam ni Keys na hindi siya mabubuhay, kaya hiniling niya sa kanila na umalis nang wala siya. Nagbahagi si Stovall ng isang huling sigarilyo sa kanya bago tumakas kasama ang iba. Nang tuluyang pumasok ang mga dinosaur, ini-activate ni Keys ang 2 granada. Sa pantalan, nakita ng iba ang pagsabog at nagdalamhati sa kanilang kaibigan bago sumakay sa bangka. Kinaumagahan, ang bangka ay naglalayag pa rin sa ilog. Sinabi ni Baker sa kanyang koponan ang tungkol sa isa pang collider at sumang-ayon silang sirain ito. Nais silang bigyan ng babala ni Sofia, ngunit nawalan ng malay dahil sa withdrawal. Nang magising siya, ipinaliwanag niya na hindi nila maaaring bombahin ang collider dahil ito ay wawasak sa mundo. Sa halip, dapat nilang hilahin ang plug. Hinangaan ng mga sundalo ang mga dinosaur sa lugar at ginamit ni Sofia ang pagkakataong subukang magnakaw ng isa pang injection. Sinubukan ng mga lalaki na pigilan siya at sa pag-aagawan, nahulog ang Hyringilla para lamang saluhin ito ng isang dinosaur habang lumulundag ito mula sa tubig. Pinagalitan ni Baker si Sofia at binigyan siya ng sigarilyo upang matulungan siyang harapin ito.
Pinapanood ni Stovall ang aquatic dinosaur na pumunta sa baybayin at kumakain ng mas maliliit na dinosaur, ngunit hindi siya pinahintulutan ng iba na barilin ito. Pagkatapos, isinaalang-alang ni Stovall na tapusin ang sarili. Gayunpaman, pinigilan siya ni Baker sa tamang oras at ipinaalala sa kanya na kailangan nila siya. Pagkatapos ng ilang oras na paglalayag, ang grupo ay nakarating sa isang mahamog na lugar. Pagdating nila doon, nakakita sila ng isang grupo ng mga katawan ng tao sa lupa. Maingat silang gumagalaw sa kagubatan, ngunit hinaharangan pa rin ng hamog ang kanilang paningin, kaya naging madali para sa isang grupo ng maliliit na dinosaur na atakihin sila ng biglaan. Nagkaroon ng kaguluhan habang sinusubukan ng mga sundalo ang kanilang makakaya upang ipagtanggol ang kanilang sarili gamit ang mga baril, kutsilyo, at maging ang kanilang mga kamao. Nang makitang nasasaktan ng lahat ng kanyang mga kaibigan, nawalan sa katinoan at sumigaw si Stovall habang pinagbabaril niya ang lahat ng mga hayop. Pagkatapos, tumakbo siya sa unahan para sundan siya ng mga ito. Huminto siya sa ilog kung saan patuloy siyang nagpapaputok sa mga paparating na hayop. Sa bandang huli, isang bala na lang ang natitira sa kanya at natatawa siya habang naririnig ang boses ni Kiss sa kanyang ulo. Ang huling bala ay ginamit para tapusin ang sarili at ang mga dinosaur ay nagtipon sa katawan ni Stovall upang kainin siya. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakarating ang koponan sa base ng Russia at tinawagan ni Baker si Jericho upang ibahagi ang lokasyon. Sinabi ni Jericho na ito ay isang national security site, kaya hindi nila ito dapat sirain o lapitan man lang. Nagpanggap si Baker na mahina ang signal, dahilan upang maunawaan niyang nakakuha siya ng pahintulot na kumilos, kaya humingi siya ng mga rescue chopper bago ibinaba ang tawag. Ang mga vulture ay nagkasundo sa isang plano at kumilos kaagad. Pumuslit sila sa paligid ng mga pader at tahimik na pinapatay ang lahat ng mga lalaking nakita nilang nagbabantay, pinuputol ang mga ulo kung kinakailangan. Habang ang karamihan sa mga vulture ay patuloy na gumagalaw upang patayin ang mga Ruso, maingat na lumapit sina Sofia at Baker sa pangunahing lugar. Natuklasan nila na ang mga nakaligtas na dogs ay bumalik at kinasusuklaman ni Conan si Bordon para sa pagpapahintulot sa mga dinosaur na sakupin ang kanyang tinubuang bayan. Pagkatapos ng kanilang pinagdaanan, hindi rin natutuwa ang mga dogs kay Borodin at muntik nang magpaputok, ngunit dinala sila ng ibang mga sundalo. Habang ang mga vulture ay nagsimulang mag-set up ng mga pampasabog sa paligid ng kampo, pinatumba ni na Sofia at Baker ang dalawang gwardya upang palayain ang mga dogs na nakarinig ng kanilang plano at sumang-ayon na tumulong. Samantala, nakita ng ilang sundalong Ruso ang isang baby dinosaur na paparating at agad itong binaril. Pinagalitan sila ni Bordon at hindi nagtagal ay nalaman nila kung bakit. Ang mga magulang ng sanggol ay umuungal sa galit nang makita nila ang katawan. Ang mga galit na hayop ay tumakbo patungo sa base at sinimulang sirain ang lahat ng bagay sa kanilang daan, pinapatay ang mga sundalong na bigong barilin sila. Kinain nila ang ilang lalaki habang hinahampas ang paligid gamit ang kanilang buntot at tinatapakan ng mga sasakyan gamit ang kanilang malalaking paa. Hindi nagtagal, sumuko ang mga sundalo at nagsimulang tumakas. Patuloy silang kinukuha ng mga dinosaur at sinasalo sila sa kanilang malalaking panga at inihahagis ang mga katawan sa isa't isa na parang nilalaro ang kanilang pagkain. Tumakbo si Bordon para magtago sa isang gusali at sinubukan siyang sundan ng grupo ni Baker, ngunit patuloy na humaharang ang mga nilalang. Nagtago sila at naghintay ng pagkakataon na sumugod sa loob. Sa kaguluhan, nakilala ni Conan si Vulture Miller bilang isa sa mga lalaking pumatay sa kanyang pamilya. Sinalakay niya ito at isang malupit na labanan ang naganap, ngunit napilitang magtago ang dalawa sa ilalim ng sasakyan nang masyadong lumapit ang dinosaur. Habang sinisimulan na rin ng mabangis na hayop na sirain ng mga tangke, nilabanan ni Miller si Conan sa ilalim ng truck hanggang sa nagawa niyang itulak siya. Pagkatapos ay sinubukan niyang tumakas, para lamang tumalon si Conan sa kanya upang saksakin siya. Humingi ng kapatawaran si Miller habang pinagsisisihan niya ang kanyang mga aksyon noong panahon ng digmaan at sa wakas ay isinaaktibo ang mga bomba. Pinatay ng malaking pagsabog sina Miller at Conan at tinakot ang mga dinosaur. Sa loob ng gusali, narating ng grupo ni Baker ang lab at pinatay ang isang siyentipiko na sumubok na pigilan sila. Nang makita ito, ang iba pang mga siyentipiko ay lumayo habang sinisimulan ni Sofia na i-deactivate ang collider. Ang iba pang mga vulture ay sumama sa kanila, ngunit ang kanilang muling pagsasama ay nagambala ni Bordon na naglabas ng baril. Gayunpaman, binaril muna siya ni Baker at dinuraan siya ni Sofia, tumangging patayin siya dahil ayaw niyang kontrolin siya ng galit. Pagkatapos, pinuto ni Sofia ang isang cable at nawalan ng kuryente ang gusali. Ibinalik ng emergency generator ang mga ilaw at napansin nilang wala na si Bordon. Biglang lumitaw sa base ang isang grupo ng mga dinosaur upang kainin ang lahat ng mga katawan. Hinaharangan din nila ang exit tunnel, kaya ang mga vulture ay naghagis ng 2 gas grenade upang pabagalin ang mga ito at magpaputok.
Sa kasamaang palad, napakarami nila, at di nagtagal ay nakapasok sa loob ang mga nilalang, sinisira ang lahat ng kanilang nadadaanan. Ang isa sa mga dogs ay natumba at napatay sa ilang segundo. Sinisikap ni Bordo na gamitin ang control panel para lang makain din kaagad. Ang iba ay naglagay ng pampasabog at nagsitakbuhan. Upang maiwasang sundan sila ng mga dinosaur, ang isa sa vulture ay nanatili sa likod upang ipagpatuloy ang pagbaril, kaya namatay siya sa pagsabog. Ginagabayan ni Sofia ang mga nakaligtas patungo sa pintuan sa likod, at tumakbo sila ng mabilis hanggat maaari dahil may ilang dinosaur pa rin na dumarating. Nakuha nila ang isa sa mga vulture at gusto siyang iligtas ng kanyang mga kaibigan, ngunit huli na. Ang lalaki ay nilamon ng mga nilalang at ang iba ay walang pagpipilian kundi tumakbo. Di nagtagal, nakahanap sila ng hagdan, kaya pinalabas silang lahat ni Baker habang siya ay nananatili sa likod upang magbigay ng takip. Tumakbo siya sa unahan at hinabol siya ng mga hayop, kaya patuloy siyang naghahagis ng mga granada sa likuran niya. Hindi ito sapat upang pigilan sila at ang mga mabangis na hayop ay tumalon sa kanya upang patayin din siya. Nakita ng natitirang bahagi ng grupo ang mga dinosaur na dumarating para sa kanila pagkatapos patayin si Baker, ngunit sa kabutihang palad, tumakbo sila ng mabilis upang makalabas. Naghihintay na si Jericho kasama ang mga helicopter at isang buong koponan, kaya nang makita nila ang mga hayop na paparating, lahat sila ay sabay-sabay na nagpaputok. Ang mga chopper ay nagbibigay ng suporta mula sa langit, pinapatay ang mga lumilipad na nilalang na ngayon ay sumali rin sa labanan. Maraming mga sundalo ang napatay sa pakikipaglaban, ngunit nagawa ng koponan na mabuhay ng matagal upang magkaroon ng oras. Nang ibagsak ng mga pampasabog ng vulture ang base, lahat ay tumakbo sa mga helicopter upang tuluyang makatakas. Sa panahon ng paglipad, pinagalitan ni Jericho ang koponan sa pagsira sa makina sa halip na nakawin ito para sa USA. Iginiit ni Sofia na huli na ang lahat. Dahil sa pagsira sa collider, lumitaw na ang mga dinosaur sa mga lugar sa labas ng gubat na maaaring magdulot ng nakamamatay na epekto sa mundo sa kalaunan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.